Ang mga internasyonal na kasal ay kadalasang nagdudulot ng mga hamon dahil sa pagkakaiba ng kultura, lalo na sa mga pamilyang konserbatibo. Madalas itong sinasalubong ng matinding pagtutol sa ngalan ng pagpapanatili ng tradisyon. Ngunit minsan, ang pagtutol na ito ay nagiging napakatindi na humahantong sa tuluyang pagkasira ng ugnayan sa pamilya. Ito ang nangyari kay Isabela, isang miyembro ng pamilyang von Weidelberg, isang aristokratikong pamilya sa Alemanya na may 200 taong tradisyon. Nang ipahayag niya ang kanyang desisyon na magpakasal sa isang lalaking Pilipino, galit na sinabi ng kanyang ama, "Tatapusin mo ba ang 300 taon ng tradisyon ng ating pamilya para lang sa isang taga-Timog Silangang Asya?" Dahil dito, tuluyang naputol ang komunikasyon ng mag-ama sa loob ng 3 taon. Subalit, ang naging reaksyon ng mga magulang nang mabalitaan ang kasal ng kanilang anak ay lubos na ikinagulat ng lahat. Ang mag-asawang Aleman na dating mababa ang tingin sa Pilipinas at itinatatwa ang kulturang Asyano ay nagpakita ng hindi kapanipaniwalang pagbabago sa loob lamang ng ilang araw. Ang mas nakamamangha pa ay habang lumilipas ang panahon, sila pa mismo ang nag-alok ng mga nakakagulat na suhestiyon. Ano nga ba sa Pilipinas ang nakapagpabago sa puso ng mga aristokratang Aleman na mahigpit na kumakapit sa kanilang 300 taong tradisyon? Samahan ninyo kami sa paglalakbay sa kanilang madamdaming kuwento kung paano nila nalampasan ang mga hangganan at prejudice upang maging isang tunay na pamilya. Magandang araw. Ako si Isabela von Weidelberg. Ang kuwentong ibabahagi ko ay maaaring mahirap paniwalaan. Ito ay kwento ng isang anak ng isang marangal na pamilyang Aleman na umibig sa isang lalaking Pilipino at binago ang lahat. Ngunit ito ay tunay na nangyari. Lumaki ako malapit sa Heidelberg Castle sa Munich, Bavaria, Alemanya. Ang aming pamilya ay isang aristokratikong angkan na may kasaysayang higit sa 300 taon. Nagpayaman ang aming pamilya sa pamamagitan ng mga negosyo sa alak at real estate sa loob ng maraming henerasyon. Sina Baron Friedrich von Weidelberg at ang aking ina, si Margarete, ay pinalaki ako upang maging isang mapagmalaking tagapagmana ng aming pamilya. Hanggang sa edad na 28, ang buhay ko ay parang isang dekahong script. Mula pagkabata, tumanggap ako ng perpektong edukasyon para sa mga elite, mula sa classical music at equestrianism hanggang sa Pranses at Latin. Nagtapos pa ako ng doctorate sa International Business Management sa Heidelberg University. Isang buhay na kinaiinggitan ng marami. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, palagi akong nakakaramdam ng pagkakasakal. Paggising ko sa umaga, nakaplano na ang buong araw ko. Sa umaga, may management meeting para sa aming vineyard. Sa hapon, mga social gathering. Sa gabi, hapunan kasama ang pamilya. Paulit-ulit lang ang routine araw-araw. Isabela, ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang von Weidelberg. Huwag mong kalimutan na dapat mong panatilihin ang iyong dangal sa lahat ng oras. Paulit-ulit kong naririnig ang mga salitang iyan mula sa aking ama. At sawang-sawa na ako. Ang aking mga opinyon at damdamin ay hindi mahalaga. Ang tanging mahalaga ay ang karangalan at tradisyon ng aming pamilya, lalo na ang usapin ng kasal. Ito ang pinakamatinding stress sa akin. Ang aking mga magulang ay mayroon ng mga kandidato. Para sa akin, lahat sila ay mula sa mga pamilyang aristokrata o anak ng mga mayayamang negosyante. Mula kay Alexander, ang anak ng Count von Bersen ng Frankfurt hanggang kay Maximilian. Mula sa isang pamilya ng mga mangangalakal sa Hamburg. Isabela, bakit hindi mo subukang makipagkita kay Alexander sa susunod na linggo? Mukha siyang mabait na binata. Sa tuwing sinasabi iyon ng aking ina, pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Para bang wala akong karapatang magmahal o mahalin. Isa lamang akong kasangkapan para sa isang kasal na para sa kapakinabangan. Nagsimulang magbago ang lahat para sa akin noong tagsibol ng aking ika-17 na kaarawan. Inanyayahan ako ng kaibigan kong si Sofia sa kanyang bahay. Doon ko unang natuklasan ang tinatawag na OPM o Original Filipino Music. Isabela, tingnan mo ito. Ben ang pangalan ng banda mula sa Pilipinas. Ang galing nila!
Ang music video na ipinakita sa akin ni Sofia ay isang malaking revelasyon. Para sa akin, na lumaki sa pakikinig lamang kina Bach at Mozart, ang ganitong klase ng dinamikong musika ay isang ganap na bagong mundo. Ang makabagbag damdaming ritmo at ang makulay na pagtatanghal. At higit sa lahat, ang paraan ng malaya nilang pagpapahayag ng kanilang damdamin ay talagang tumatak sa akin. Wow, may ganitong klase pala ng musika. Ang salitang kusang lumabas sa aking bibig. Ang mga sigawan, sabayang pagkanta, at malayang kapaligiran mga bagay na hinding-hindi papayagan sa isang classical concert ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kalayaan. Nang gabing iyon, pag-uwi ko sa bahay, mag-isa akong nagsaliksik. Mula kay Eli Buendia hanggang kay Sarah Geronimo, pinakinggan ko ang lahat ng makita ko. Nanood din ako ng mga teleserye. Sa unang pagkakataon, napaiyak ako habang nanonood ng isang romance drama. Mayroon palang ganitong kalayang pag-ibig. Habang pinapanood ko ang pag-iibigan ng mga tauhan sa drama, kakaibang kilig ang naramdaman ko. Nagsimula akong mangarap na sana ay makaranas din ako ng ganoong pag-ibig. Ito ay isang lihim na hinding-hindi ko masasabi sa aking mga magulang. Palihim akong bumisita sa isang Pilipinong restaurant sa sentro ng Munich. Unang beses kong matikman ang sinigang at adobo. Ang asim ng sabaw ay kakaiba para sa akin at napainom ako ng maraming tubig. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, gusto ko itong ulitin. Ineng, unang beses mo ba sa pagkaing Pinoy? Magiliw na tanong ng may-ari ng restaurant. Ang init ng kanyang pagtanggap ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Sa aming bahay, kailangan kong laging kumilos ng formal. Pero dito, malaya akong tratuhin na parang ordinaryong tao. Palihim din akong pumunta sa isang OPM concert na ginanap sa Frankfurt. Nagsinungaling ako sa aking mga magulang at sinabing magsha-shopping ako kasama ang mga kaibigan. Ang karanasang iyon ay hinding-hindi ko malilimutan. Mahal kita. Mahal kita. Habang pinapanood ko ang libu-libong tao na nagkakaisa sa pagsisigawan at pagkanta, sumigaw din ako hanggang sa mamaos. Kailanman sa buong buhay ko, hindi ko pa naipahayag ang aking damdamin ng ganoon kalaya. Pag-uwi ko at pagtingin sa salamin, nakita ko kung gaano kasaya ang aking mukha. Sa loob ng isang taon, palihim akong nahumaling sa kulturang Pilipino. Nagsimula rin akong mag-aral ng Filipino nang paunti-unti sa pamamagitan ng self-study. Nakahanap ako ng basic Filipino course sa internet at pinanood ito. Magandang umaga. Salamat po. Mahal kita. Habang nagsasanay akong bigkasin ang mga salita sa aking kuwarto, nakaramdam ako ng kakaibang kagalakan. Nagsimulang mabuo ang pangarap kong makapunta sa Pilipinas balang araw. Noong taglamig ng aking ika, 28 na kaarawan, dumating ang araw na tuluyang nagpabago sa aking buhay. Pumunta ako sa isang Filipino convention sa Berlin, ngunit ng gabing iyon, napasok ako sa isang mapanganib na sitwasyon. Habang nasa subway ng hating gabi, nilapitan ako ng mga lasing na lalaki. Tila napansin nila ang aking mamahaling handbag at relo. Hoy, totoo bang Chanel yan? Magkano yan? Mukhang mayaman si Miss. Nanginginig ako sa takot. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ko ang ganito. Karaniwan, palagi akong may driver na naghahatid at sumusundo sa akin. Ngunit noong araw na iyon, mag-isa akong gumamit ng pampublikong transportasyon. Bigla, may isang taong lumitaw. Isang matangkad at maayos manamit na lalaking taga-silangan. Sa perpektong Aleman, inayos niya ang sitwasyon. Anong ginagawa ninyo dito? Umalis na kayo ngayon din. Tatawag ako ng pulis. Sa kanyang kalmado ngunit matatag na boses, umalis ang mga lasing na lalaki. Ang lalaking iyon ay si Jose Reyes. Okay ka lang ba? Sa susunod, huwag ka nang maglalakad ng mag-isa ng ganitong oras. Delikado, sabi niya. Nang makita ko ang taus-pusong pag-aalala sa kanyang mga mata, kakaibang tibok ang naramdaman ng aking puso. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang Pilipino ng malapitan at mas gwapo siya kaysa sa inaasahan ko. Mga 180 centimeters ang taas niya at maayos ang pananamit.
Nag-usap kami sa isang 24-hour cafe habang pinasasalamatan ko siya. Nalaman kong si Jose ay isang marketing manager na nagtatrabaho sa German branch ng Ayala Land. Siya ay 30 taong gulang at 2 taon nang nasa Alemanya mula sa Pilipinas. Teka, mahilig ka ba sa OPM? Nauna kong tanong. Talagang nagulat si Jose. Ha? Isang Aleman na nakakakilala sa OPM? Kakaiba yan. Sa sandaling iyon, nagsinungaling ako. Sinabi kong isa akong ordinaryong graduate student na mahilig sa kulturang Pilipino. Hinding-hindi ko maaaring sabihin na mula ako sa isang aristokratikong pamilya. Oo, paborito ko ang Ben. Ben, interesado talaga ako sa kulturang Pilipino. Talaga? Parang panaginip na makakilala ng ganitong tao sa Alemanya. Tuwang-tuwa si Jose. Ang dalisay niyang kagalakan ay napakagandang pagmasdan. Kung ganoon, tuturuan kita ng tunay na Pilipinas. Ang hello sa amin ay kumusta. Habang tinitingnan ko ang nagbibirong si Jose, sa unang pagkakataon ay nakatawa ako ng maluwag sa aking puso. Ibang-iba siya sa mga lalaking Aleman na nakilala ko. Hindi niya alintana ang aking estado sa buhay o nag-iingat sa kanyang mga sinasabi. Talaga? Tuturuan mo ako? Gusto ko talagang matutong mag-Filipino. Oo naman. Pero sa isang kondisyon, gusto ko ring maging mas mahusay sa German. Pwede tayong magtulungan, di ba? Natural na, nagpalitan kami ng contact information. Nang ma-save ko ang pangalang Jose Reyes sa aking telepono, hindi ko alam kung bakit ako kinilig. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, si Jose lang ang laman ng isip ko. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito. Kinakabahan, kinikilig, at gusto siyang makita ulit. Ito na kaya ang simula ng pag-ibig? Matapos naming magpalitan ng numero, araw-araw na kaming nag-uusap sa pamamagitan ng text. Sa simula, ang dahilan ay ang pag-aaral ng Filipino. Ngunit unti-unti, nagsimula kaming magbahagi ng aming mga pang-araw-araw na buhay. Kanina sa opisina, sinabihan ako ng German colleague ko na mabaho raw ang bagoong. Medyo nalungkot ako. Habang binabasa ko ang mensahe mula kay Jose, kumirot ang puso ko. Lalo akong naging maingat. Iniisip kung ano ang iisipin niya kung malaman niyang isa akong Aleman. Hindi lahat ng Aleman ay ganyan. Ako, gustong-gusto ko ang bagoong. Hindi iyon kasinungalingan. Talagang natutunan ko ng mahalin ang bagoong, ngunit ang pagtatago ng aking tunay na pagkatao ay naging pabigat sa akin. Ang aming unang opisyal na date ay sa isang maliit na Pilipinong restaurant sa sentro ng Munich. Si Jose mismo ang pumili ng lugar at talagang masarap ang pagkain. Isabela, ang galing mo nang kumain gamit ang kutsara at tinidor ah. Noong una, medyo naninibago ka pa. Pinuri ako ni Jose at napuno ng saya ang aking puso. Ang totoo, palihim akong nagsanay sa bahay. Nag-research pa ako sa YouTube kung paano ang tamang paghawak nang may sinabi ang may-ari ng restaurant kay Jose sa Filipino, namula ang mukha niya. Anong sabi niya? Tanong ko. Wala. Sabi niya. Ang ganda raw ng girlfriend ko. Nang marinig ko ang salitang iyon, ang puso ko ay talagang kumabog ng mabilis. Girlfriend? Hindi pa naman kami. Pero kakaiba ang naramdaman ko. Mula noon, 3 beses sa isang linggo, na kaming nagkikita, palaging iniisip ni Jose na ako ay isang graduate student na may malalim na kaalaman sa kulturang Aleman, kaya marami siyang tinatanong tungkol dito. Ang mga Aleman, talagang napaka-punctual, no? Oo, tama ka. Sa Alemanya, malaking kabastusan ang mahuli sa usapan. Hindi mahirap sagutin ang mga ganitong tanong. Ito ang kulturang kinalakihan ko. Ngunit kapag tungkol na sa personal kong buhay, kailangan kong laging mag-ingat. Anong klaseng pamilya meron ka? Anong trabaho ng mga magulang mo? Mga ordinaryong empleyado lang sila. Walang espesyal. Sa tuwing sasabihin ko iyon, bumibigat ang aking dibdib. Ayaw na ayaw kong nagsisinungaling. Habang lumilipas ang mga panahon, lalong lumalim ang aming relasyon. Si Jose ay isang napakabait na tao. Noong nagkasakit ako, dinalhan niya ako ng lugaw
na siya mismo ang nagluto. Sa tuwing stress ako, nagre-rekomenda siya ng mga teleserye at sabay naming pinapanood. Isabela, mukhang matamlay ka ngayon. May problema ba? Isang araw, matapos kong makausap ang aking mga magulang sa telepono at malungkot, tinanong ako ni Jose. Inungkat na naman kasi nila ang tungkol sa pag-aasawa. Wala naman, medyo pagod lang. Kung ganoon, magpahinga ka na lang sa bahay ngayon. Bibili ako ng masarap na pagkain. Habang kumakain kami ng mga pagkaing Pinoy na binili ni Jose at umiinom ng tsaa, sabay kaming nanood ng teleserye. Noong sandaling iyon, napakasaya ko. Ang ganitong natural na date ay isang ganap na bagong karanasan para sa akin. Ngunit ang kaligayahang iyon ay panandalian lamang. Isang araw, biglang sinabi ni Jose na may seryosong ekspresyon. Isabela, kailangan ko nang bumalik sa Pilipinas. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nablangko ang aking isipan. Biglaan. At hindi ko maintindihan. Bakit? Anong nangyari? May utos mula sa head office. Natapos ng mas maaga sa inaasahan ang proyekto namin dito sa Alemanya. Kailangan kong bumalik sa Pilipinas bago matapos ang susunod na buwan. Sa sandaling iyon, para bang gumuho ang mundo ko. Sa loob lamang ng 6 na buwan, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito. At ngayon kailangan na naming maghiwalay. Paano na tayo? Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Ang makilala ka ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko dito sa Alemanya. Nag-umpisa nang mamasa ang mga mata ni Jose. Lalo akong nasaktan nang makita siyang ganoon. Kaya naman natin ang long distance. May video calls? At messages naman. Pero kailangan mong manirahan sa Alemanya. At ako, sa Pilipinas. Okay lang yon. Kung mahal natin ang isa't isa, hindi hadlang ang distansya. Habang sinasabi ko iyon, iba ang tumatakbo sa isip ko. Posible kayang ako ang pumunta sa Pilipinas? Ngunit hindi ko iyon masabi. Sa araw ng pag-alis ni Jose, hinatid ko siya sa airport. Hanggang sa sandaling iyon, nagpanggap pa rin akong isang ordinaryong Alemang graduate student. Tawagan mo ako palagi, ha? At sana, makabisita ka sa Pilipinas. Gusto kong ipakita sa iyo ang tunay na Pilipinas. Oo, pupunta ako. Pangako. Nagyakapan kami sa huling pagkakataon at pareho kaming umiyak. Hindi ko akalain na ganito kasakit ang isang pamamaalam. Pagkatapos niyang bumalik sa Pilipinas, araw-araw pa rin kaming nag-uusap. Medyo mahirap dahil sa time difference, ngunit walang araw na hindi kami nag-text. Isabela, hindi mo ba gustong makita ang Pilipinas? Mas maganda pa ito kaysa sa mga napapanood mo sa drama. Talaga? Anong mga magaganda doon? Masarap ang pagkain, mababait ang mga tao, at lalo na ang paglubog ng araw sa Manila Bay, napakaganda. Sana mapanood natin, yun nang magkasama. Sa tuwing nakakatanggap ako ng ganoong mensahe, lalong lumalaki ang kuryosidad ko sa Pilipinas. Gusto ko talagang pumunta, ngunit ang problema ay ang aking mga magulang. Sa tuwing magpapaalam akong magbiyahe sa ibang bansa, kailangan kong sabihin kung saan at sino ang kasama ko. Halatang hindi sila papayag kung sasabihin kong mag-isa akong pupunta sa Pilipinas. Kaya nagsinungaling ako. Sinabi kong magbabackpacking kami ng mga kaibigan ko sa Asia. Pupunta raw kami sa Pilipinas, South Korea, at China. Isabela, hindi ba delikado sa Asia? Sigurado kang hindi ka mag-isa? Sabi ko nga po kasama ko ang mga kaibigan ko. At saka, ligtas na sa Asia ngayon. Inabot ng 1 linggo bago ko nakumbinsi ang aking ina. Mas mahigpit ang aking ama. Bakit kailangan mo pang pumunta sa ganoon kalayong lugar? Marami namang magagandang lugar dito sa Europa. Dad, hindi ba't magandang makaranas ng iba't ibang kultura habang bata pa? Makakatulong din ito sa kurso ko. Naging epektibo ang palusot na nag-aaral ako ng international business. Sa huli, nakuha ko ang kanilang pahintulot at nag-book ako ng flight papuntang Pilipinas. Tuwang-tuwa si Jose nang sabihin kong, pupunta ako. Talaga? Kailan ka darating? Susunduin kita sa airport. Sa Biyernes, 2 linggo mula ngayon. Pero wag mo nang pilitin ang sarili mo. Ano ka ba? Siyempre, kailangan kitang itour.
Ikaw ang bisita ko. At sa unang pagkakataon, nakatapak ako sa lupain ng Pilipinas mula pa lang sa pagbaba ko sa NAIA. Lahat ay bago para sa akin. Mas moderno at malinis ito kaysa sa inaasahan ko. Naghihintay si Jose sa airport at napakasaya kong makita ang kanyang mukha pagkatapos ng ilang buwan. Magagawa ko kayang makibagay sa kulturang Pilipino? Isabela, dumating ka talaga. Parang panaginip. Ngumiti ng malapad si Jose at niyakap ako. Sa sandaling iyon, nawala lahat ng aking alalahanin. Alam kong magiging maayos ang lahat basta't kasama ko siya. Kumusta ang Pilipinas? Ang ganda ng airport, no? Talagang nagulat ako. Mas moderno pa yata kaysa sa Alemanya. Sa sumunod na 2 linggo, ipinakita sa akin ni Jose ang lahat tungkol sa Pilipinas. Ang kasaysayan ng Intramuros, ang kasiglahan ng Bonifacio Global City, ang eleganteng kapaligiran ng Greenbelt, at ang napakagandang paglubog ng araw. Sa Manila Bay lahat ay kahanga-hanga, lalo na ang kabaitan ng mga Pilipino. Kapag naliligaw ako, magiliw nila akong tinutulungan. Sa mga restaurant, napakaasikaso nila. Ibang-iba sa formalidad na nararanasan ko sa Alemanya. Ang ganda pala talaga ng Pilipinas. Hindi ko akalain na ganito kababait ang mga tao. Masaya akong nagustuhan mo. Ngayon, nabawasan na siguro ang prejudice mo sa Pilipinas, no? Noon ko napagtanto. Hindi ko namamalayan, mayroon pala akong prejudice sa Pilipinas. At kung gaano kamali ang prejudice na iyon, ang 2 linggo ay lumipas na parang isang iglap. Habang papalapit ang araw ng aking pag-uwi, pareho kaming nalulungkot ni Jose. Isabela, sa susunod, sana mas matagal ka dito. Marami pa akong gustong ipakita sa iyo. Oo, babalik ako. Pangako. Sobrang nag-enjoy ako. Ngunit sa aking isipan, iba ang iniisip ko. Paano kung hindi na lang ako babalik para mamasyal, kundi para manirahan na dito? Isang mapangahas na ideya. Pagbalik ko sa Alemanya, hindi maalis sa isip ko ang mga alaala ng Pilipinas. At unti-unti, nabuo ang isang desisyon. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. Gusto kong makasama si Jose. Matapos kong buuin ang aking desisyon, tinawagan ko ang aking mga magulang. Ngunit ang kanilang reaksyon ay mas matindi kaysa sa inaasahan ko. Isabela, sabi mo 6 na buwan lang. Mahigit 1 taon ka nang nandyan, kailan ka babalik? Halata sa boses ng aking ina ang pag-aalala at galit. Naglakas loob akong sabihin ang totoo. Ma'am, gusto ko pang manirahan sa Pilipinas. Maayos naman ang trabaho ko dito at masaya talaga ako. Ano? Isabela, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ikaw ang tagapagmana ng pamilyang von Weidelberg. Sumagot ang aking ama sa kabilang linya at nanginginig ang kanyang boses. Matagal ko nang hindi nakikitang ganito kagalit ang aking ama. Dad, gusto ko lang pong mabuhay para sa sarili ko. Dito, pakiramdam ko ay may silbi ako bilang isang tao. Kalokohan. Umuwi ka na dito ngayon din. Ano bang gagawin mo dyan? Noon, nagbitaw ako ng mas malaking bomba. Sinabi kong may relasyon kami ni Jose. At saka, may boyfriend po ako. Isang Pilipino. Ganap na katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. Pagkaraan ng ilang segundo, sumabog ang galit ng aking ama. Pilipino? Talagang nabaliw ka na. Tatapusin mo ang 300 taon ng tradisyon ng ating pamilya sa ganyang paraan? Dad, mabuting tao po si Jose. Mahal na mahal niya ako. Mahal? Hindi mo ba naiisip na baka pera mo lang ang habol niya? Gumising ka nga. Talagang nagulat ako. Ni hindi pa nakikita ng ama ko si Jose pero ganoon na ang prejudice niya. Ang mas nakakainis ay hindi alam ni Jose ang tunay kong pagkatao. Dad, hindi niyo pa po nakikilala si Jose. Paano niyo nasasabi yan? Anong hindi kilala? Akala mo ba, hindi ko alam ang modus ng mga taga-silangang iyan para makalapit sa mga babaeng taga-kanluran? Nang marinig ko iyon, lubos akong nadismaya. Ang amang hinahangaan ko ay may ganitong racist na pananaw. Muling nagsalita ang aking ina. Nanginginig ang boses. Isabela, makinig ka sa akin.
Hindi ka makapag-isip ng tama ngayon. Ano bang ginawa nila sa iyo diyan? Ma'am, masaya po ako. Sa unang pagkakataon, nabubuhay ako para sa sarili ko. Masaya? Tinatalikuran mo ang ating pamilya. Naiintindihan mo ba? Na nainwa, ang mga salitang iyon ay tumusok sa aking puso. Ang sabihang tinatalikuran ko ang aking pamilya ay parang sinaksak ako. Hindi ko po kayo tinatalikuran. Gusto ko lang mabuhay para sa sarili ko. Sarili mong buhay? Nakaplano na ang buhay mo. Pipili ka kina Alexander o Maximilian, magpapakasal, at ipagpapatuloy ang ating pamilya. Habang nakikinig, pakiramdam ko ay nasasakal ako. Ang aking opinyon ay walang halaga. Tanging ang kapakanan ng pamilya ang iniisip nila. Kung ganoon, gagawin ko na lang ang gusto ko dahil hindi nyo naman iniisip ang kaligayahan ko. Isabela, anong klaseng pananalitayan sa magulang mo? Sumigaw ang aking ama sa galit. Dahil doon, hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Ano po bang dapat kong gawin? Manatiling puppet ng pamilya habang buhay? Kung ganoon, ituring mo na lang na wala ka ng anak. Gawin mo ang gusto mo at ibinaba ang telepono. Mula noon, tuluyan nang naputol ang aming komunikasyon. Talagang nasaktan ako. Hindi ko akalain na gagawin ko ang ganitong desisyon. Nang sabihin ko ito kay Jose, inalo niya ako. Ngunit kasabay nito, nakaramdam din siya ng guilt. Isabela, dahil sa akin, nagkahiwalay kayo ng pamilya mo. Pasensya na talaga. Hindi ito kasalanan ni Jose. Mangyayari rin ito, pero mahalaga ang pamilya. Hindi ka ba magsisisi balang araw? Lalo akong nasaktan nang makita ang nag-aalalang mukha ni Jose. Ngunit buo na ang aking desisyon. Mabubuhay ako para sa aking sarili. Lumipas pa ang 2 taon. Sa panahong iyon, nagsikap akong mamuhay ng maayos sa Pilipinas. Naging halos perpekto na ang aking Filipino at naging matagumpay ang itinatag kong consulting firm. Na-promote din si Jose bilang manager at nagkaroon ng matatag na pundasyon. Isang hapon, habang naglalakad kami sa park, napakaganda ng paglubog ng araw. Isabela. Biglang tawag ni Jose. Paglingon ko, nakaluhod na siya. Sa kanyang kamay, may hawak siyang maliit na kahon. Pakasalan mo ako. Sa loob ng 3 taon na magkasama tayo, nakasiguro na ako. Hindi ko kayang isipin ang buhay ko nang wala ka. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay sasabog ang aking puso. Nang buksan niya ang kahon, isang napakagandang singsing ang nasa loob. Kumikinang ang diamante sa ilalim ng papalubog na araw. Oo, payag ako. Walang pag-aalinlangan kong sagot. Tumayo si Jose at niyakap ako ng mahigpit. Napakasaya ko. Ang mga tao sa paligid ay pumalakpak pa. Ang saya-saya ko. Pakiramdam ko, kaya kong gawin ang lahat basta't kasama kita, Isabela. Ako rin. Mahal na mahal kita. Naghalikan kami at naramdaman kong isang bagong yugto ng buhay ang magsisimula. Ngunit kasabay nito, mayroon din akong alalahanin. Paano ko sasabihin ang balitang ito sa aking mga magulang? Pagkaraan ng ilang araw, naglakas loob akong tawagan sila. Nanginginig ako sa tawag na iyon pagkatapos ng 2 taon. Ma'am, ako po ito. Si Isabela. Isabela, nasaan ka? Boses ng aking ina, may halong pananabik at galit. Naisip ko kung gaano niya ako na-miss sa loob ng 2 taon. Nasa Pilipinas po ako at ikakasal na po ako. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, nagsimulang humikbi ang aking ina. Ikakasal? Sa Pilipinong iyon? Opo, magpapakasal kami ni Jose. Kinuha ng aking ama ang telepono at puno ng galit ang kanyang boses. Nababaliw ka na ba? Pagkatapos mo kaming lokohin sa loob ng 2 taon, ngayon ay magpapakasal ka pa dyan? Dad, masaya po talaga ako. Mabuting tao, si Jose. Mabuting tao? Tatapusin mo ang 300 taon ng tradisyon ng ating pamilya para sa isang taga-silangang Asya? Nang marinig ko iyon, nag-init ang ulo ko. Ganoon pa rin ang tingin niya kay Jose.
Dad, ni minsan hindi niyo pa siya nakita. Bakit ganyan ang sinasabi niyo? Hindi ko na kailangang makita. Kung magpapakasal ka sa kanya, ituring mo nang wala ka ng mga magulang. Sige po, ituturing ko na ring wala na akong mga magulang. Emosyonal kong sagot. At muling naputol ang tawag. Pagkababa ng telepono, umiyak ako. Kahit gaano ako kahanda, masakit pa ring isipin na tuluyan nang nasira ang relasyon namin. Lumapit si Jose at inalo ako. Okay lang yan, Isabela. Darating ang araw, maiintindihan din tayo ng mga magulang mo. Talaga? Kaya? Galit na galit si Dad. Kapag nakita nilang tunay tayong nagmamahalan, bubukas din ang puso nila. Nakatulong ang mga salita ni Jose, ngunit mabigat pa rin ang aking dibdib. Ngunit ito na ang landas na pinili ko. Nagpasya akong hindi magsisisi. Habang naghahanda kami sa kasal, maraming nangyari. Una, kinailangan kong sabihin kay Jose ang totoo kong pagkatao. Sa loob ng 3 taon, nagpanggap akong ordinaryong graduate student. Panahon na para sabihin ang katotohanan. Isang gabi, maingat kong sinimulan. Jose, mayroon akong itinatago sa iyo. Ano yun? Mukhang seryoso ka. Hindi talaga ako ordinaryong graduate student. Mula ako sa isang napakayamang pamilya sa Alemanya. Gaano kayaman? Well, ang tatay ko ay isang baron. Pamilyang von Weidelberg. Narinig mo na ba? Gulat na gulat si Jose. Sandali siyang hindi nakapagsalita bago nagtanong. So, isa kang tunay na aristokrata? Oo. Kaya lalo silang tumututol. Gusto nilang mapangasawa ko ay kapwa aristokrata. Wow, ibig sabihin, isang prinsesa pala ang girlfriend ko. Nagbiro si Jose, ngunit komplikado ang kanyang ekspresyon. Pero hindi iyon mahalaga. Gusto kong mabuhay bilang si Isabela lang. Kasama mo. Salamat sa pagsasabi mo sa akin ng totoo. Pasensya na. Dapat sinabi ko agad. Okay lang. Naiintindihan ko. Siguradong mahirap sabihin iyon sa simula. Gumaan ang loob ko nang maintindihan ako ni Jose. Ngunit kasabay nito, nakita kong mas malaki ang pressure na nararamdaman niya. Samantala, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagaganap sa Alemanya. Palihim na tinitingnan ng aking ina, si Margarete, ang aking social media, at sinusubaybayan ang buhay ko sa Pilipinas. Sa simula, galit ang naramdaman niya, ngunit unti-unti, nang makita niya kung gaano ako kasaya, nagsimulang lumambot ang kanyang puso. Nagsimula rin siyang magsaliksik tungkol sa Pilipinas. Nalaman niya ang tungkol sa mga pandaigdigang kumpanya tulad ng San Miguel at Ayala at mga OPM artists tulad ng Ben Ben. Natanto niyang mas maunlad ang Pilipinas kaysa sa inaakala niya. Lalo na nang aksidente niyang marinig ang musikang kundiman sa YouTube. Ayon sa kanya, nahumaling siya sa mga awiting tulad ng Dahil sa Iyo ni Pilita Corrales at Gaano Ko Ikaw Kamahal ni Celeste Legazpi. Naantig siya sa emosyon ng musikang Pilipino. Mahal, sigurado ka bang hindi tayo pupunta sa kasal ng anak natin? Maingat na tanong ng aking ina sa aking ama. Ang totoo, miss na rin ako ng aking ama. Ngunit hindi niya lang ito maipakita dahil sa kanyang pride. Sige, palihim tayong pupunta. Para tingnan lang. Huwag tayong magpapakita. At nagsimula silang magplano ng lihim na paglipad patungong Pilipinas. Siyempre, wala akong kaalam-alam. Habang papalapit ang araw ng kasal, masaya ako ngunit mayroon ding lungkot. Isang kasal na wala ang aking mga magulang. Kahit gaano ako kahanda, masakit pa rin. Isabela, okay ka lang? Mukhang matamlay ka ngayon. Nag-aalalang tanong ni Jose. Okay lang ako. Naalala ko lang ang mga magulang ko. Pasensya na. Magsisikap ako. Darating ang araw. Matatanggap din nila tayo. Ang mainit na salita ni Jose ay malaking tulong. Ngunit hindi ako nagsisisi sa aking desisyon. Sa umaga ng aming kasal, maaga akong nagising na may magkahalong emosyon, masaya, ngunit malungkot. Ang pinakamahalagang araw ng aking buhay. At wala ang aking mga magulang. Habang inaayusan ako, halos maiyak ako.
habang tinitingnan ang aking sarili sa salamin. Maganda ang suot kong wedding dress. Ngunit may kulang. Napakaganda ninyo, Ma'am Isabela. Baka himatayin ang groom niyo mamaya, biro ng makeup artist. Ngunit ilang beses na nanikip ang aking dibdib. Sa sasakyan papunta sa wedding hall sa Intramuros, nag-usap kami ni Jose sa telepono. Isabela, handa ka na. Sobrang kinakabahan ako. Kinakabahan din ako. Pero masaya. Ikakasal na talaga tayo. Parang panaginip. Naramdaman ko ang kilig sa boses ni Jose at gumaan ang aking pakiramdam. Pagdating ko sa simbahan, napakaganda ng ayos. Ang aisle ay pinalamutian ng mga puti at rosas na bulaklak. Ngunit habang nag-iisa akong nakaupo sa bridal room, bumalik ang lungkot. Bigla, naging maingay sa labas. Sumilip ako sa bintana at nakita ko si Jose na may kausap. Isang matangkad at eleganteng mag-asawa na may edad na. Pamilyar ang kanilang itsura. Hindi ako makapaniwala. Nang tingnan kong mabuti, laking gulat ko. Ang aking mga magulang! Paano sila nakarating dito? Hindi ka pani-paniwala. Nakita ko si Jose na magalang na bumabati sa kanila sa matatas na aleman at uminit ang puso ko. Kayo po ba ang mga magulang ni Isabela? Isang malaking karangalan na makilala kayo. Sa magalang na pagbati ni Jose, nakita kong natigilan ang aking ina. Marahil ay nagulat siya sa pagkatao ni Jose. Ginoo! Ginang, maraming salamat po sa pagdating ninyo. Alam niyo po ba kung gaano kayo na-miss ni Isabela? Kung gaano siya kalungkot noong sinabi niyang, hindi kayo darating. Nang marinig ko iyon, nakita kong lumuha ang aking ina. Kumirot ang puso ko sa pag-iisip kung gaano nila ako na-miss. Masyado kaming naging matigas. Patawarin mo kami. Narinig ko ang nanginginig na boses ng aking ina. Maging ang aking ama ay lumambot na rin ang ekspresyon. Okay lang po. Naiintindihan ko. Kung ako man po ang magulang, mag-aalala rin ako. Ngunit mahal na mahal ko po si Isabela at ipinapangako kong paliligayahin siya habang buhay. Sa taos-pusong salita ni Jose, naramdaman kong natitinag ang puso ng aking mga magulang. Dali-dali akong lumabas mula sa bridal room at tumakbo papalapit sa kanila. Mom, Dad, dumating talaga kayo. Nang yakapin ko sila, para akong nananaginip. Miss na miss ko sila. Isabela, patawarin mo kami. Nagkamali talaga ang nanay. Sabi ng aking ina, habang umiiyak at yakap ako. Maging ang aking ama ay pinipigilan ang kanyang luha. Okay lang po. Ang mahalaga, nandito kayo. Salamat. Masyado kaming walang alam at puno ng prejudice sa Pilipinas. Mula sa airport hanggang dito, talagang namangha kami pag-amin ng aking ama na labis kong ikinatuwa. Nagmadali kaming ihanda ang kanilang mga damit para makadalo sila sa kasal. Nang makita ko silang nakaupo sa upuan para sa pamilya, naramdaman kong naging perpekto na ang aming kasal. Nagsimula na ang seremonya. Habang naglalakad ako sa aisle kasama ang aking ama, napakasaya ko. Ang pagluha ni Jose nang makita ako sa aking wedding dress ay napakatamis. Mahal kita. Habang buhay, mahal din kita. Nagpalitan kami ng singsing. Naghalikan at pinalakpakan kami ng mga bisita. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ako na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Sa reception, isang mas malaking sorpresa ang naghihintay. Dumating ang ama ni Jose. Isang taong hindi ko inaasahan. Magandang gabi. Ako ang ama ni Jose, si Antonio Reyes. Nagulat ang aking mga magulang sa kanyang eleganteng tindig. Malaki na ang ipinagbago ng aking anak mula nang manirahan sa ibang bansa. Pinili ko siyang magsanay sa ibang larangan, malayo sa medisina, para matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi ko inaasahan na makakahanap siya ng ganito kagandang asawa. Nang makita ng aking mga magulang na binabati ng mga bisita ang ama ni Jose bilang Dr. Reyes, lalo silang nagulat. Karamihan sa mga bisita ay mga doktor at propesyonal sa medisina. Kami ay nasa propesyon na nagliligtas ng buhay, kaya mas pinahahalagahan namin ang karakter at responsibilidad kaysa sa pera. Labis kong ikinagagalak na nagtagumpay si Jose sa sarili niyang paraan at natagpuan pa ang tunay na pag-ibig.
Noon ko lang nalaman na hindi lang sa sariling sikap nagtagumpay si Jose. Sinunod niya ang kagustuhan ng kanyang mga magulang na maging independent sa ibang larangan. At ang pamilya ni Jose ay hindi lang mas mayaman kaysa sa amin, kundi isang pamilya na may marangal na propesyon na nagliligtas ng buhay. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa mukha ng aking ama. Tila napagtanto niya kung gaano kamali ang kanyang mga prejudice. Lubos po akong humihingi ng paumanhin. Masyado po akong naging ignorante. Huwag po kayong mag-alala. Natural lang po ang inyong pag-aalala. Ngayon, iisang pamilya na tayo. Kaya sana ay magkita tayo ng madalas. Ang kabutihang loob ni Dr. Reyes ay labis na nagpaantig sa aking ama. Pagkatapos ng reception, nagkaroon kami ng oras na magkasama. Pagkatapos ng 2 taon, marami kaming gustong pag-usapan. Isabela, hindi namin alam na ganito ka kasaya sa Pilipinas. Patawarin mo kami. Okay na po yun, ma'am. Ang mahalaga, nandito kayo. At si Jose, napakabuting binata. Masyado kaming nabulag ng aming prejudice. Tuwang-tuwa ako na natanggap na nila si Jose. Sa sumunod na linggo, nilibot namin ang Pilipinas kasama ang aking mga magulang. Nagsuot sila ng barong at Filipiniana sa Intramuros para magpakuha ng litrato at nag-shopping sa Greenbelt. Kumain sila ng inihaw na manok at uminom ng San Miguel beer sa tabing dagat at sinubukan din nila ang isang spa. May ganito palang kultura. Kakaiba. Wala nito sa Alemanya, sabi ng aking ama habang sinusubukan ang isang tradisyonal na hilot. Ang aking ina naman ay nahumaling sa kapeng barako. Ang babait ng mga tao dito. Kahit sino sa daan, laging nakangiti. Habang nakikita kong nahuhulog ang loob ng aking mga magulang sa Pilipinas at sa mga Pilipino, nakaramdam ako ng malaking pagmamalaki. Ang totoo, plano naming mag-honeymoon sa Alemanya para formal na magpakilala at magkaayos. Ngayong nandito na sila, naisip kong mas magandang sabay-sabay na kaming bumalik. Mom, Dad, plano talaga naming mag-honeymoon sa Alemanya. Gusto niyo bang sumabay? Gusto kong ipakita kay Jose ng maayos ang Alemanya. Talaga? Kung ganoon, kami na ang magiging tour guide ninyo. Tuwang-tuwa ang aking ina. Maging ang aking ama ay sabik ng ipakita kay Jose ang ganda ng kanilang bansa. Makalipas ang 1 linggo, sabay-sabay kaming lumipad patungong Alemanya. Sila na mismo ang nagtour sa amin. Ang tanawin ng Alps mula sa Neuschwanstein Castle ay napakaganda. Habang namamangha si Jose sa ganda ng Alemanya, kitang-kita ang pagmamalaki sa mukha ng aking mga magulang. Sa mga ubasan sa tabi ng Rhine River, ikinuwento nila ang kasaysayan ng aming pamilya. Seryosong nakinig si Jose at nagtanong, napakagandang lugar. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit mo ito namimiss, Isabela, pero maganda rin talaga sa Pilipinas. Kailangan nating bumisita doon ng madalas, sabi ng aking ina, na ikinatuwa ko. Ang hapunan sa Heidelberg Castle ay napakaromantiko. Ang tanawin ng lungsod mula sa kastilyo ay napakaganda. Jose, mula ngayon, bahagi ka na ng pamilyang von Weidelberg. Ituring mo itong sarili mong tahanan, sabi ng aking ama. Labis na naantig si Jose. Jose, salamat sa pagpapaligaya mo sa aming anak. Mula ngayon, tunay ka na naming anak. Ito ang sandali ng formal na pagtanggap ng aking ama kay Jose. Yumuko si Jose at nagpasalamat. Dad, Mom, ipinapangako ko pong paliligayahin si Isabela habang buhay. At magsisilbi rin po akong tulay sa pagitan ng Pilipinas at Alemanya. Isang napakamadamdaming sandali. Sa wakas, naramdaman kong kami ay isang tunay na pamilya. 1 taon matapos ang kasal, isang napakagandang balita ang dumating. Nagdadalang tao ako. Nang sabihin namin ito sa aking mga magulang, tuwang-tuwa sila. Talaga? Magiging lolo at lola na kami? Napaiyak ang aking ina. At agad daw siyang nagsimulang mag-aral ng Filipino. Gusto raw niyang turuan ang kanyang apo ng Aleman at kausapin din ito sa Filipino. Naantig ako, maging ang aking ama ay nahumaling sa sining ng paggawa ng barako at nag-aaral tungkol dito. Nang isilang ang aming anak, naging abala ngunit masaya ang aming buhay. Bawat 6 na buwan, bumibisita ang aking mga magulang sa Pilipinas
para alagaan ang kanilang apo. Lola, kumusta po? Lolo, Guten Morgen. Nakakamangha na makitang lumalaki ang aming anak na natututo ng Filipino at Aleman ng sabay. Ipinagmamalaki rin ng aking mga magulang na nagsasalita ng dalawang wika ang kanilang apo. Isang araw, sinabi sa akin ng aking ina, Isabela, mali ako. Ang natagpuan mo ay hindi lang pag-ibig, kundi isang tunay na buhay. Ma'am, ngayon, naiintindihan ko na. Tayo ay isang tunay na pamilya. Lumilikha tayo ng isang magandang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng Pilipinas at Alemanya. Noong nakaraang bisperas ng Pasko, nagtipon ang buong pamilya sa harap ng aming tahanan sa Heidelberg. Ako at si Jose, ang aming mga magulang, at ang aming anak na bihasa sa Filipino at Aleman. Mahal kita. Ich liebe dich. Sa dalisay na sigaw ng aming anak, napatawa ang buong pamilya. Magkaiba man ang wika, iisa lang ang pag-ibig. Sa isang manyebeng gabi ng taglamig sa Alemanya, nabuo ang isang tunay na internasyonal na kuwento ng pag-ibig. Ngayon, naiisip ko na dahil sa lahat ng mga pagsubok at hidwaan, naging mas matatag at mahalaga ang aming pamilya. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong oras. Asahan ninyo ang mas marami pang malalim na kuwento sa hinaharap.